Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Kadalasan din ang mga nagre-reklamo ng mga naaabuso. Mga Katoliko din yung mga binugbog. Tapos pag lumapit sila sa simbahan o kaya sa pare, hindi kayo pwede mag-iwalay kasi isa kayo ng Diyos. Tapos, isa mo na si Mister, taga mo na yung loob mo. Mga ganun payo ba? Di ba lumabas yung na-viral yung isang pare na sabi niya, tiisin mo lang yung bugbog. Nakita mo yun? May na-viral na pare nag-ganon. Yun ang sabi niya sa mga sa isang soliloquy niya, sa isang sermon niya, pinreach niya yun na kapag binubugbog ka, I think ang pinagagalingan dyan yung instruction ni Peter sa letter niya, if I'm not mistaken, yung you are called to submit no matter how unreasonable they are. Husband and wife. Alam ko yun. Hindi lang yan laging Ephesians 5 doon sa wives submit to your husbands, di ba? So parang ang nangyari, nagkakaroon ng hierarchy tuloy, no? For umbrella. Typically sa part naman nating mga evangelicals, usually ang nangyayari, si husband ang head of the family, magsasubmit lang si wife sa kanya, and then the children. So ganun yung umbrella niya. So parang hindi masyadong nagsusubscribe doon sa talagang idea ng yung punto talaga ni Paul doon sa Ephesians 5 na mutual submission. Si husband dapat nagsasubmit din sa wife niya. Palagay ko mas malaking submission yung hinihingi sa husband dahil willing to die as Christ died for the church. No? Yun ang hinihingi. Kaya lang laging napupunta lang doon sa ang emphasis si wife kailangan mag-submit kay husband. Minsan ang implikasyon din ng mga preaching parang nagiging ganyan, no? Parang duty rin ng wife na i-satisfy si husband, for example, di ba? Tuloy, meron tayo isang mambabatas na, di ba? May nagtanong patungkol dyan, di ba? Na, paano naman ako kapag mataas ang pag in-heat ako, di ba? Yung libido ko, for instance, mataas. Ayaw niya akong pagbigyan. Anong protection ko rin sa mataas, di ba? It's really a weird, weird talaga. Siguro before natin pag-usapan yung annulment or divorce, ilatag muna natin, ano ba muna yung, paano ba ino-contemplate ng batas natin yung marriage. Sa Article 15 ng Constitution, ang marriage ay define as inviolable institution. And yung mga mambabatas natin na against sa divorce, yun yung isang argument nila, that marriage, in Section 2 of Article 15 to be exact, no? Ang sabi ng saligang batas natin, marriage is an inviolable institution, it is the foundation of the family, and at the same time, it must be protected by the state. Now, historically speaking, Number 1, ito narinig ko to kay Dean Mel Santa Maria, no? Kay Attorney Mel Santa Maria. During the deliberations ng 1987 Constitution, at the time that the drafters were deliberating the provisions of the Constitution, so pinag-usapan nila ano ba yung kasi kailangan nating maintindihan, isa sa mga drafters ng Constitution natin pare, di ba, si Joaquin Bernas, no? Ano ba ang ibig sabihin natin pag sinabi natin na ang marriage ay inviolable institution? Ibig sabihin ba nito wala nang espasyo na maglagay tayo ng diborsyo? bill out na boss. Sa deliberation nila, napagkasunduan nila na hindi yon ang ibig sabihin ng inviolable institution, no? Kundi ang ibig sabihin nun, hindi mo i-violate ang marriage because tinitreat mo pa rin yung sanctity niya. Kasi kung ito ay foundation ng family, then may sanctity pa rin yan. So, I think it all boils down to what we really meant with inviolable and how do you violate marriage, 'di ba? Kasi ang infidelity ay pwedeng maging criminal offense yan, no? Depending on how the revised penal code May recent na ruling ng Supreme Court na ang marriage infidelity can tantamount to to vowsy. At pwede talagang maging
maging reason for crime, di ba? Now, sa usapin ng divorce, hindi nila sinasabi doon sa particular na meaning na inviolable institution kung ang ibig sabihin ba nito hindi magdi-divorce. Because the fact that annulment is there, annulment is also a form of divorce. Ang pinagkaiba lang, si annulment kasi nanghihingi ng grounds. Nanghihingi siya ng mas mabigat na grounds, at the same time, nanghihingi siya ng katakot-takot na proseso. Pero kung titingnan mo kasi talaga si annulment at si divorce, technically pareho lang sila. No? Ang pinagkaiba mo lang sa family code, pag sinabi mo kasing annulment, ano ba ang grounds for annulment? Di ba? Isa sa hinihingi niyan, psychological incapacity. Ang problema mo naman, yung definition ng psychological incapacity, masyadong malawak. Di ba? Kailan mo mako-consider na psychological incapacity si spouse? Dati, prior dun sa recent ruling ng Supreme Court noong 2021, if I'm not mistaken, Alam ko yun. kailangan mo ng witness, ng expert witness para masabi mong may psychological incapacity. Kailangan mo ng psychiatrist, kailangan nagpapatunay, kailangan yung assessment ng psychiatrist nagtutugma din sa mga witnesses na nakapaligid. So it will really take time. Tagal. Medyo pinadali ng Supreme Court yan, no? Meron naging recent ruling ng Supreme Court, Tan versus Tan Andal. Na ang sinasabi ng Supreme Court, through kay Justice Leonen, ang psychological incapacity is not anymore a medical concept, it is a legal concept. In other words, hindi mo na kailangan ng psychological witness para patunayan na ito ay ito ay talagang may psychological incapacity. So, hindi na natin, kumbaga, makakatulong pa rin, pero hindi na siya fully hinihingi. No? Kumbaga, legal concept na lang si psychological incapacity. So, gumagawa ng paraan pa rin ang Supreme Court, no? Para kahit paano padaliin yung proseso ng annulment. Sa issue ng abuse, for example, ang contemplation ng family code natin, ang pambubugbog, for instance, sinaktan mo yung asawa mo, yes, may bawsi. Pwede kong ipakulong yung asawa ko through sa RA 9262, ganyan. Pero hindi siya ground for annulment. Ground lang siya for legal separation. Ganoon ang contemplation ng family code. No? Yung physical violence ay ground lang for legal separation. Magtatakda lang ang court ng certain distance, huwag muna kayong magsama, hindi muna kayong pwedeng magkita. Papalamig lang. Oo. Pero yung validity ng marriage, hindi siya ground. Kailan? It really depends on the court. Normal pa ako. So, well, sa proseso, ano naman yan, no? Sa annulment naman din, marami din namang paraan din para hindi naman yan totally laging hiwalay, tinatry pa rin namang isettle yan, talaga bang wala na, di ba? So may mga ganyan. Unlike with divorce, ang pinaka-pinanggagalingan talaga ng mga pro-divorce is yung mga nanggaling talaga doon sa talagang abusive na relationship. Na hindi rin naman natin may i-deny, sa Pilipinas, talagang nag-exist ang abusive relationship sa loob ng marriage. When we say abusive, we are not just talking about physical abuse, but we are also talking about emotional and psychological abuse. Financial abuse is also defined in economic abuse is also defined in BAUSI, di ba? 9262. So, ganun ang nangyayari. Pero, may inequality din dyan dahil ang BAUSI, applicable lang yan sa mga babaeng inaabuso. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga lalaking abused sa loob ng marriage. Dahil nangyayari din siya. Hindi man kasing dami ng mga babaeng naaabuso, pero meron ding mga lalaki na naaabuso within the bounds of their marriage, and abuse is still abuse. Diba? So, it could also be a platform din naman to, to start fresh. Diba? So, it really all boils down to what we really meant by marriage as inviolable institution. Kasi, if we look at marriage na may sanctity at hindi mo dapat yan binaviolate, pero di ba, kung tinitignan natin yung divorce as something immoral,
Hindi ba mas immoral yung bugbugin mo yung asawa mo? Hindi ba mas immoral na mambabae ka? Hindi ba mas immoral na mag-cheat ka? Diba? Hindi ba mas immoral na mas mahalaga pa ba yung mas mahalaga pa ba yung for example, pag-usapan na naman natin yung religious beliefs. Mas mahalaga pa ba yung religious belief mo kaysa doon sa welfare ng isang tao?